Pisces! Hello mga my dear Pisces! Kumusta po kayo? This is going to be your first 15 days of June. So this is from June 1 hanggang June 15, 2025 mga my dear Pisces. And this is a general reading. So reminder mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So, my dear, sa reading na gagawin natin ngayon, I will be doing 2 sets of reading. Okay, yung first reading natin will be reading para sa money and career. Yung second reading naman natin is para sa love reading. Okay, kasi ang daming nagre-request niyan na gawin ko daw yan. Okay, kaso ang problema nito, my dear Pisces, dahil dalawang set ng reading to, mahaba ito. Okay? So, para hindi na tayo magtagal, umpisa na natin. Okay. So, first reading natin is money and career. Tingnan natin kung ano ang mga eksena sa yung first 15 days of June sa yung money and career. Cut na natin ito into 3 at hanapin na natin ang iyong 9 cards, Pisces. Bottom deck of the card is the Queen of Wands. Okay, si Queen of Wands, okay, unstoppable yung energy niya. And at the same time, si Queen of Wands, ini-embrace niya, my dear, yung mga challenges. Okay, so, anong message niya? Ang message ng card na to, sinasabi, my dear, ikaw daw, my dear Pisces, meron kang gustong mangyari, meron kang goal, and you are willing, my dear Pisces, to embrace, yakapin, yung mga challenges and struggle na posible mong pagdaanan para ma-achieve lang or maabot kung ano man yung gusto mong mangyari. Very nice. Okay. 9 cards. First card natin is the 7 of Cups. So, ayan na. Dami mong gustong mangyari. Okay, daming cups. Okay. Kaso, itong 7 of Cups na to is more on parang hindi pa siya totoo. Minamanifest mo pa lang siya. Okay. Minamanifest mo siya. So, expected mo, my dear, sa first 15 days of June, punong-puno ka ng mga manifestation. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. And sa lahat ng ano yun, sa lahat ng aspect, my dear, pwede sa pagkain, pwede sa material, pwede sa lahat ng area, my dear. Okay, so expected mo, my dear, biglang nakaupo ka na lang, biglang, parang gusto kong kumain ng ganito, parang ganon. Okay, so, that is more on manifestation na energy. Okay, so, next natin is the 4 of Cups. You're stuck. Okay, hindi maganda itong dalawang combination ng card na to, my dear, kasi yung iba dyan sa mga cups na yan, my dear Pisces, is hindi mo naman talaga kailangan. Ibig sabihin, kaya mo minamanifest yung iba dyan dahil sa 4 of Cups. And itong 4 of Cups na to is related sa energy ng pagiging stuck ni 4 of Cups dyan at ayaw niyang gumawa ng kahit anong action because masyado siyang focus dito sa energy ng 3 cups, which is negative energy itong 3 cups na ito. Okay. Kung makikita mo dito, nag-o-offer si Ace of Cups sa kanya, okay? So, ino-offer siya pero ini-ignore niya. So, ano nangyayari dito, my dear? Ang nangyayari dito sa first 15 days of June is meron kang mga gustong i-manifest or gustong gawin na hindi mo naman talaga dapat ginagawa. Okay. Ginagawa mo siya or gusto mo siyang mangyari dahil, remember, this is 2 cups to. Posibleng energy of emotion. Okay? And ano bang sakop ng emotion? Galit, kalungkutan, happiness. Okay? Yan yung mga sakop ng ano eh. Diba? You're sad, galit ka, masaya ka. Okay? So, paki-analyze yun, my dear Pisces. Huwag kang gagawa ng desisyon dahil galit ka. Yan ang number one na wag mong gagawin. No, galit ka kaya gagawin ko to. Okay, wag. Malungkot ka kaya gagawin ko to. Wag. Minsan din pag masaya tayo, diyan nangyayari yung mga overspending. Okay, pag masaya tayo. Okay, kasi masaya nga tayo eh. Okay. Next card is the energy of the star. Okay? So dito, my dear, sinasabi na hindi naman imposible na mangyari yung gusto mo sa first 15 days of June.
Kaso, you need to balance it. Kumbaga sa gumawa ka ng listahan. Okay. I-arrange mo yung 7 of Cups na yan according sa pinakagusto mong mamanifest. Okay. Ano ba yung pinakagusto mo dyan? Hindi pwedeng rumble-rumble yan, my dear. Kasi bandang huli, ikaw din na magre-reklamo. Bakit nauna to? Doon mo pinukus lahat ng attention mo. Doon mo pinukus lahat ng energy mo, tapos magre-reklamo ka na nauna to. Okay? So, please, arrange them according to height. Parang ganon. Okay? Kung ano yung pinaka-importante, sino yung pinaka-ano dyan. Okay? Para walang sisihan. Okay? Sa energy ng star, that is a yes. Ma-achieve mo siya. Pero, pakalat-kalat ka kasi, my dear Pisces. So, baka there's a tendency na after mo ma-achieve yung isang bagay, sasabihin mo, ay, bakit ito? Bakit ito yung nauna? Ay, doon mo pinukus lahat ng energy mo, my dear. Oh. So, tingnan natin. Next card. Lovers. Hala ka. Lovers na energy is more on pwedeng relationship, okay? Pero this is more on people na energy ang nasasagap ko dito. Okay? So, mamaya ko na i-clarify yan. Kasi, nasa money tayo. Mahirap tong ipasok sa usapin ayun, okay. Communication, mauwi kasi sa communication to pag sa usapin ng pera mo siya ilagay. So, mag-ingat ka rin sa mga makakausap mo. Okay? I can feel na parang be careful sa mga makakausap mo, sa mga pakikinggan mo. Kasi there's a tendency, my dear, na posibleng, alam mo yun, lalong magpagulo ng situation mo. Okay? Sa mga advice, sa mga tao, mga ganun. Posibleng magpagulo or lalong magpalala ng iyong situation. Ano yung example na nakukuha ko dito? May nakausap ka, your friend, kaibigan mo, sasabihin sa'yo, ay Pisces, alam mo ba? Si ganito ganyan, bumili na ng kotse. Si ganito ganyan, meron ng bahay. Si ganito ganyan, nagtayo na ng business. So, ano mangyayari sa'yo, my dear? Dahil pakalat-kalat ang energy mo. Sasabihin mo ngayon, ay gusto ko rin magkaroon ng kotse. Gusto ko rin magkaroon ng bahay. Wala namang masama doon, my dear. Kaso, ang problema, my dear, hindi pa season. Okay? So, baka magulat ka, nandyan na yung kotse, nandyan na yung bahay, tapos, hindi mo naman kayang i-manage. O, di ba? So, be careful ka sa mga taong makakausap mo. Pwede ka naman makipag-usap, pero don't be intimidated. Huwag ka ma-intimidate. Okay? Kasi nakukuha ko dito, may mga tao na gusto kang i-intimidate. Yabangan ba? Or pasikatan para malihis ka ng landas. Okay? Yung goal mo, my dear Pisces, ay, alam mo yun, imbes na mapunta ka dito, pumunta ka dito. Okay? Papunta ka dito sa kanan, papunta ka dito. Okay, ganyan. We have here the Hangman. Okay? So, yung iba sa inyo, my dear, is malamang di ninyo gusto yung situation na pinagdadaanan ninyo kasi nga, di ba, hindi mo kayang alam mo yun, hindi mangyari yung mga gusto mo mangyari. Remember, this is 7 of Cups. Napakarami nito. And, minsan, limited lang yung pera, yung resources natin ng pera. Okay, alam naman natin yan na halos lahat sa mundong to pera ang pinapagana. Okay? So, posibleng hindi mo gusto, pero sa dahan-dahan na proseso para maabot mo yung gusto mong mangyari, marami kang na kukuha na knowledge, experiences, okay? Kailangan kasi, my dear Pisces, minsan para bago natin maabot yung itong 7 of Cups natin na to, bago mo makuha itong 7 of Cups na to, minsan, hindi sa atin binibigay. Yung parang hindi sa atin binibigay ng isang bagsakan kasi kailangan nating pagdaanan yung mga experiences, okay? Sabi pa nga nila, experience is the best teacher, okay? So, yan. Kasi kung titingnan mo dito, my dear, meron siyang halo. Si Hangman meron siyang halo. So, ibig sabihin, my dear, kahit nasa sitwasyon ka ngayon na hindi mo gusto, marami kang awakening. Marami kang ma-achieve. Marami kang hindi siya achieve, ma-absorb dyan sa situation na yan. Okay? Isa sa ma-absorb mo dyan is yung habaan ang pasensya. Okay? At pag mahaba ang pasensya mo, my dear Pisces, matututo kang maghintay. Matututo kang magtiis. Okay? Sa mga gusto mong mangyari. Okay? Kasi yung iba, dahil walang pasensya, hindi marunong magtiis, hindi mahabang pasensya, anong gagawin?
Gusto ng kotse, hindi mag-iipon, mangungutang. Tama? Oh, kahit na kaya naman niyang pag-ipunan, 2 taon or 4 na taon lang naman ang gagawin niya para makaipon siya, makakapag-cash na siya or 5 years lang na niya mag-iipon siya, hindi niya gagawin. Ang gagawin niya, mangungutang siya. Which is mas malaki ang magiging gastos niya. Okay? So, importante sa buhay natin, my dear, na mahaba ang pasensya natin. Okay? At marunong tayong magtiis, magsakripisyo sa mga bagay na gusto natin. Okay? We have here the Eight of Swords, energy ng trap card, my dear. Meron talagang mga issue na kukuha ko. So, once again, my dear, wag gumawa ng mga desisyon dahil galit ka or something or may kinalaman sa usapin ng iyong emotion. Okay? And be careful ka sa mga tao na kakausapin mo, pakikinggan mo, my dear, kasi medyo sensitive ang emotion mo, my dear, sa mga araw na to. Okay? So, baka makagawa ka ng desisyon na dahil sa galit, dahil sa bugso ng damdamin. Okay. Next card is the energy of the Hierophant. Pagdasal mo na lang, my dear, kung meron mga taong nakagawa sa'yo na hindi maganda, meron mga taong nagkikipagkompetensya sa'yo, may mga taong sinisiraan ka, may mga taong nagdadasal na bumagsak ka, hindi ka maging successful, pagdasal mo yan mga yan, my dear. Okay? Pagdasal mo na lang sila, wag mong patulan. Porque sinabi sa'yo, ay, Pisces, si ganito, may ganyan na, may ganun na, ang ganda na ng buhay. Eh, sabihin mo, my dear Pisces, good for her or good for him. Diba? Ganun lang naman yun. Diba? Ano, kompetensya ang buhay? Una-unahan? Di naman yata. Diba? Kasi nakukuha ko dito, may mga tao na ganun sa paligid mo, my dear. Gusto nilang pinipressure ka. Okay? Darating ka rin dyan, my dear Pisces. Kung ano yung na-achieve nila, darating ka rin dyan. Kasi bakit? Tao ka eh. Okay? Next is the Queen of Cups. Intindihin mo na lang, my dear. Okay? Intindihin mo na lang yung mga tao na yan. And the Six of Swords. Okay? Makakaalis ka, my dear, dyan sa sitwasyon na yan. And mangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari. Bago natin to, my dear, i-close, uulitin ko, i-arrange mo yung mga bagay na gusto mong mangyari para yung energy mo doon lang muna nakapokus. Arrange them from number 1 hanggang sa pinakalas. Okay? Para yung energy mo hindi ka pakalat-kalat. Mahirap pag pakalat-kalat tayo, my dear. Sa bandang huli, magre-reklamo ka. Bakit ito? Yan yung, diyan ka nag-focus eh. Meron ako isang client, my dear Pisces, nanggigigil ako eh. Okay? Sasabihin niya, alam mo, ang dami kong pangarap ganito, pero nung dumating siya sa buhay ko, ganito, ganyan, ganito, ganun, wala na, nasira na. Sabi ko, bakit? Bakit nasira? Kasi dumating nga siya sa buhay ko eh. O, ano bang minamanifest mo? Alam mo, nagpunta ako ng ganito, nanguha ako ng gayuman, ng ganyan. O, kaya pala. Nag-focus ka sa ganyan. Alam mo, nagsisindi pa ako ng red candle, ng ganito ganyan. Nagwe-wear pa ako ng red string, ng ganito ganyan. O, kaya pala. Tapos magagalit ka ngayon na ang unang ibinigay sa'yo is yung love. Eh, doon ka nakafocus eh. Eh, kung nagsindi ka sana ng green candle at nagsunog ka ng laurel, di ba? Di sana naka-attract ka ng money. Eh hindi, ang sinindihan mo, red candle. O malamang, love talaga ang darating. Tapos ngayon na nagkakanda, ano-ano na yung love na yan eh, magrereklamo ka. Eh ginusto mo yan. 'Di ba? So, napaka-importante talaga, my dear Pisces, that we know kung ano yung gusto natin. Okay? And wag ka rin magkakamali na i-mix up yung dalawa na, ay, magmamanifest ako ng love kasi alam ko pag nagmanifest ako ng mayaman na ganito, ganyan, ganon, gaganda na yung buhay ko. 1 in a million lang yan, my dear. Napakaswerte mo pag nangyari yan. Kasi kadalasan, my dear, ang mga tao na mayayaman, may mga ugali yan. Okay. Nalayo na tayo. Nalayo na tayo ng kwentuhan, my dear. Okay, so let's go na tayo sa love. Love reading na tayo, mga my dear Pisces. Let's go, let's go, let's go. Okay, are you having fun? Okay? Nag-e-enjoy ka ba sa ating reading? Okay, so let's go na tayo, mga my dear Pisces. Cut na natin to into 3. Last shuffle pa, isa pa. Tapos cut na natin into 3. Love reading na tayo today, okay? Love reading na tayo. Let's start your reading. Okay, we have here
the King of Cups, okay? Meron kang hinihintay, meron kang ine-expect, okay? Once again, make sure na tama yung hinihintay mo. Make sure na papakainin ka niyan. Make sure na bubuhayin ka niyan. Nasa love reading na tayo. Okay, so this is King of Cups waiting patiently. Ay, may waiting patiently. Okay. Kasi kung titingnan mo dyan si King of Cups, hinahagupit siya ng tubig. Hinahagupit siya ng mga alon dyan. Hindi ko ba alam kung anong trip ni King of Cups at dyan sa gitna ng karagatan talaga nagtayo ng kanyang trono. Pero yun kasi ang ano niya eh. Yun kasi ang trip niya eh. So wala tayong magagawa dyan. Okay? So meron siyang hinihintay dyan. Okay. Next is your 9 card. We have here the 7 of Wands. Wow! Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. The defensive energy, okay? So, ito my dear, malinaw dito my dear na may nangyayari sa loob ng love na ayaw mong tanggapin. Okay? Merong pinapakita sa dalawang mga mata mo pero ayaw mong tanggapin. Okay? So, ayan. Next is the 10 of Wands. O, diba? Sige, ikaw na lang bang nagmamahal? Ikaw na lang ba ang kumakapit? Aray ko. Ayan yung card, oh. Ano? 'Di ba? Ikaw na lang ba naniniwala sa relasyon na to, my dear? Tapos opening card mo, 7 of Wands. Oh. Siguro marami na nagsasabi sa'yo, Pisces, ganito, ganyan, di mo siya deserve. Ganyan, ganyan, ganon. Oh, pero ikaw, kapit. Kapit to ko. We have here the Queen of Wands. Okay? Ganun talaga. Pag nagmahal si Queen of Wands, mahal niya talaga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay? Di naman kita masisisi doon. Pero my dear, pag nakakita ka na ng mga, alam mo na, ng mga maling mga energy, di ba? Huwag din magbulag-bulagan. Okay? The Seven of Pentacles. Okay? Meron kang ine-expect talaga dito, my dear. Ine-expect mo mamahalin ka, ine-expect mo ba magbabago siya. Okay, meron ka ditong ine-expect, my dear, kasi ang 7 of Pentacles is related sa energy ng expectation. Kung nasa loob to ng career, pera ang ine-expect mo. Pero dito kasi, nasa love na tayo, so pera, love ang ine-expect mo. Okay? Next is the Page of Cups. Meron ka rin ditong control your emotion. May control your emotion ka sa usapin ng career, may control your emotion ka rin dito. My dear, bago mag-end tong reading na to, sasabihin ko na ngayon, my dear, okay? Kasi nag-e-expect ka eh. Nag-e-expect ka ng something sa usapin ng love. And kung titingnan mo sa career, meron kang 7 of cups doon, no? Baka isa doon sa mga cups na yun ay dito nga sa love nga na to. My dear, dapat ang love ay balance. Kaya nga meron ako ditong weighing skills eh. Kasi dapat balance ang lahat. Okay? And kung ikaw lang ang nagmamahal, walang kwenta yun. Okay? Yun ang nasasagap ko, my dear, kailangan ko sabihin. Next is the three of, my dear, merong iba. Kino-confirm ng card na to, my dear, kasi 3 of cups to eh. Merong iba. May iba siyang mahal. Sorry ha. Sorry, my dear. Meron siyang ibang mahal. This is energy ng third party. Marami na ba nagsasabi sa'yo sa 7 of Wands na niloloko ka niya? Kino-confirm ng reading na to na oo, niloloko ka niya. Meron siyang iba. Okay? Next is the 4 of Sword. My dear, iba talaga si Pisces pag nagmahal. Vaklang-vakla. Sige, go ka dyan. My dear, it's about time for you to relax. Okay? Tama na muna, my dear. Okay? Tama na. May third party. The 9 of Pentacles, mas magiging masaya ka, my dear, pag mag-isa ka muna. Enjoy mo muna, my dear. Okay? Sinabi ko na kanina, my dear, pag nakakita ka na ng mga flaws, mga negative energy, okay, kalas-kalas na yan. Okay, exit na yan. Kino-confirm dito may third party. Okay? Meron third party.
Kung sino man yung pinaglalaban mo, may third party. Kung sino man yung ine-expect mo, my dear, or hinihintay mo na kung ano man yung hinihintay mo na magbago siya or something or mag-reach out, my dear, dito sa reading na to, parang hindi ka niya pipiliin. And tama yung sinasabi ko kanina nung nag-uumpisa ako mag-reading na ikaw na lang yung kumakapit sa relasyon nyo. Aray ko. Next is the Wheel of Fortune. Yung iba sa inyo umaasa pa magiging maayos to eh. Okay? Ikaw, my dear, kung ikaw mag-i-insist, magiging maayos to. Pero kung siya, wala siyang Wheel of Fortune, anong gagawin natin? 'Di ba? Kasi nakukuha ko dito, my dear Pisces, ikaw lang ang may gusto. Okay? Ano ba yung bottom deck? Okay, the King of Cups, waiting patiently. Okay? So, my dear Pisces, I think hindi na natin dapat pinapahaba tong love reading kasi parang paikot-ikot lang naman yung cycle. Love yourself, my dear Pisces, okay? And once again, pag meron ka na nakita na mga something or meron ka na mga narinig, remember, walang usok kung walang apoy. Okay? Kasi dito, my dear, you're very defensive. Okay, baka itong mga ones na to is mga evidence na to na nagpapakita na may something talaga, may mali. Okay, pero dahil mahal mo nga, 'di ba? Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang, di mo ko iiwan. Ay nga, dahil mahal, mahal na mahal kita. Ay! Ayun na nga mga my dear Pisces. Yan ang reading mo para sa iyong first 15 days of June. Somehow mga my dear Pisces, kung nagustuhan mo tong reading na to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pagka-click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.